Hello mga Katden lovers and Katden followers, abay confirm na si Alden Richards ang makakasama ni Miss Catherine Bernardo this year 2025 pagkatapos maglabas ng statement si Mr. Enrique Hill. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po munang ipaabot ang aking pasasalamat sa inyo pong panonood at pagsubaybay sa mga videos po natin. So dahil po sa long celebration ni Mr. Alden Richards sa kanyang kaarawan, maging ang GMA Network ay meron din pong parang regalong handog or special month-long celebration ng kanyang birthday dahil ang award-winning magpakailanman episode ni Alden Richards ay mapapanood muli dito po sa GMA. Muling mapapanood ang award-winning episode ni Alden Richards sa magpakailanman, espesyal para kay Asia's multimedia star Alden Richards ang isang episode ng real-life drama anthology na magpakailanman. Ang tinutukoy niya ay ang episode na pinamagatan sa Puso't Isipan, ang ika-4 at huling offering ng Alden's August month-long special magpakailanman noong 2023. Ito raw kasi ang pinakapaborito niya sa 4 na kwentong personal niyang pinili para sa month-long special na yon. Of all the scripts, ito talaga yung top 1 favorite ko. Ang ganda kasi ng kwento ng buhay niya. And at the same time, it was really hard for him, pahayag ni Alden. Tatalakayin sa episode ang issue ng mental health dahil iikot ito kay Andrew, isang lalaking nag-aalaga ng ama na may schizophrenia at inang may bipolar disorder at epilepsy. To be taking care of his parents at the same time, yung challenges na pinagdadaanan nila sa family hindi biro, to the point na siya na yung nag-break, siya mismo nawala sa kanyang sarili, bahagi ni Alden Richards. Ito ang pinaka-intense sa lahat ng episode na ginawa niya para sa Alden's August, kaya hinihiling niya na esteemed actress and director Gina Alahar ang kunin nila bilang director nito. Ang aking nanay, finally after a long time, siya pa din yung napili ko dito kasi she was my first director with my first ever magpakailanman story. So this coming Saturday po ay ipapalabas yung kanya pong last project or last episode ng magpakailanman. No? Parang rewind siya and replay, tapos ipapalabas para po sa kanyang bilang pagbibigay pugay sa kanyang kaarawan. And this time ito na dahil matapos nga po no na lumabas yung mga balita na parang may mga fake news kasing lumalabas na hindi daw si Alden Richards ang makakasama ni Miss Catherine Bernardo sa isang proyekto na pipoproduce ng ABS at ng GMA. So sabi po ng isang showbiz man at PH, sinasabi nila na parang si Enrique Hill daw ang napipisil ng ABS na makasama, parang reunion project nilang dalawa. Pero sa isang interview ay sinabi ni Mr. Enrique Hill, no? According po sa isang interview with Mr. Enrique Hill is open to do a reunion project with Catherine Bernardo. In an interview with the media during the red carpet of 50th Metro Manila Film Festival Awards night last December 27, he said that he's willing to reunite with his Princess and I co-star. Catherine and Enrique were the young star who were launched in the 2012 romance fantasy show about a fictional kingdom that has been searching for its long-lost princess who was found in the Philippines. Ito po yung isa sa mga statement ni Mr. Enrique Hill. Dininay niya, no, I'm not sure about that. I haven't heard about that, but I'm always open to anything, of course, he said. Enrique became a full-fledged film producer this year with his own productions company, Immerse Entertainment, and he said that he is still open to do a love team projects. So, dininay po ni Mr. Enrique Hill na siya po yung inofera ng ABS-CBN na makapartner para sa isang proyekto with Catherine. So, ibig sabihin, confirm po talaga that this year 2025 ay mas minabuti po ng ABS-CBN at ng GMA Sparkle and CEO President na si Attorney Annette Gozon na talagang aprobado niya po, no? At sabi nga ng isa sa mga showbiz insiders na parang binabalangkas na kung ano po yung pinakatamang projects for Catherine and Alden. So wala pong Enrique Hill na parang papasok sa eksena ni Catherine at Alden Richards. Only Cat and Alden alone. Kasi even si Mr. Enrique Hill, nagulat po siya sa mga lumalabas na news na siya nga daw po yung napipisil ng ABS
no, na makapartner nito para sa isang proyekto. So at least malinaw na po sa ating lahat, no, na this year 2025, pagkatapos po ng bakasyon at pagkatapos po ng birthday ni Mr. Alden Richards, ay babalik na siya muli para sa kanyang yung kanyang 3 months na work dito po sa Pilipinas, kasi bago po siya lumipad or bago po siya magbakasyon, sinabi niya na parang nagkausap na, no, parang nagkaroon na po ng closure kung ano-ano po yung mga projects na gagawin niya this year 2025. So abangan po natin yan. And for that, narito naman ang ilan sa mga reaction po niya patungkol naman sa ating latest update. So, umpisa natin si Advocal. Sabi niya, mga kabilang kampo yung mga yan na nagkakalat ng fake news. Wala na silang Katden fans and trending ngayon. And sabi ni Serenato, I hope ipapalabas uli ito this coming Valentine's Day. Sana talaga. So, ito naman yung kanyang wish with regards to this matter. And sabi ni Miss Teresita, sana ang movie ni Kat and Alden gagawin sa Sagada para maiba naman, magpo-promote pa ang tourist spot natin. Original ang story. If you remember, ang movie ni Nora and ang Banawe. Okay. So, parang mas gusto po ng ilang mga Katden fans na talagang dito naman sa Pilipinas gawin, no? Pero, katulad ng sinabi ni Ma'am Teresita, kasi tama naman na parang ito rin isa sa mga way to promote yung mga tourist spot dito sa Pilipinas. Marami naman talagang mas magagandang spot dito na pwede nilang gawa ng movie. And at the same time, meron din po mga kumakalat na news na parang this year 2025 para sa Metro Manila Film Festival, si Alden at si Catherine Bernardo ang isasalang. Kasi titignan natin kung gaano po, kasi malaki kasi yung pagkakaiba ng ticket selling at ticket prices ng MMFF films doon po sa mga ordinary days. Kasi mas mataas po yung presyo ng Metro Manila Film Festival tickets kesa po dong mga times po ng Hello Love Again. Sabi ni Sir Joel, ang maniniwala sa mga bashers na yan ay sila lang. Mas marami na ngayong Katden, lalo na ang mga senior citizen. Kasi yung Katniel fans, sila po yung nagsisilbing mga, alam niyo na, bashers. And sabi ni Ma'am Teresita, huwag kasi maniniwala sa mga maniniwala sa mga masasamang balita, doon lang tayo sa mabuti para hindi magulo. Ayan. So, ito naman yung kanyang komento. And sabi ni Ma'am Marisa Roque, huwag kayong manira kay Alden at Kat. Kasama sa tao ang maninira kay Alden at Kat. Kahit anong paninira ang kila Alden at Kat, dahil sila laging binibless ni Lord. Basta Alden at Kat laging. Sabi ni Ma'am Chelina, OMG Miss Tarit, sobrang nakakagigil ang mga naninira sa Katden. Bakit di na lang masaya na dapat sobra inaayaw nila ang Katden? Sila yung kumita ng HLA. And sabi ni Ma'am Bergie, hi Ma'am Dars, blessed 2025 to all of us, especially to you and to all Katden supporters, followers, and fans. Oo nga naman Ma'am, trending ang mga yan, mga behind the scene nila Ma'am Dars. Magkano ba ang kinita ng breadwinner and my future you? Kumita ba? Sinong malaking kinita ng movie ng mga Metro Manila Film Festival? Siguro nga kasama si Tisoy ni Miss Catherine Diyos Mio. Ang inggit talaga, ayaw nila tumigil sa ating Katden. Miss you so much Katden and we love you vote. Sa base po sa gross na kinita po ng Metro Manila Film Festival ay nangunguna sa first day ng showing ng And the Breadwinner is, pero parang humahabol po yung The Green Bone. Sabi ni Miss Gloriosa Silvano, Aldab Daniel Sanya, sila mga panira sa Katden. Hindi sila titigil hanggang hindi masira ang Katden. Pero sorry na lang kayo dahil hindi matitinag si Kat and Alden sa inyo. Sabi ni Alden, wala siyang pakialam sa mga bashers. Mahal ni Alden si Kat kaya hindi kayo magtatagumpay sa mga paninira nyo. Si Kat ang kanyang ideal woman. Kaya yung mahilig pumulupot kay Alden, tapos na ang maliligayang araw nyo. Lalo ka na, Miss Anya Lopez. At kahit nakapulupot kayo kay Alden, wala lang kay Alden yun. Dahil si Kat ang pwedeng yumakap sa kanya. Kaya wag kayong epal, sabi ni Miss Glorioso Silvano. Actually po, kung mapapansin niyo yung mga gesture po nila na magkasama sila, si Alden talaga yung mas clingy kaysa kay Catherine. So, thank you po sa inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!